Let us see what we have here for you guys. Just take only what resonates, okay? Let us see. Parang, I want to say nagkakainitan dito. I don't know. Di ba, kapag ka ganun yung binabanggit, parang and may away, may gulo. But I don't think that it's on your side here. But let us see, ano namang kinalaman mo dito. I know, you don't wanna miss this chika here. Kaya tara, tara na. So let us see. Ayan. Oh, kaloka. Wala ka alam-alam dito with the moon? Okay. The star and the seven of swords. Okay. Bottom of the deck, we have the two of coins, the hanged man, queen of swords. Oh, wala kang kaalam-alam dito. Pero ikaw ang pinag-aawayan nila. Ikaw ang pinag-aawayan ng iyong ex-lover at ng kanya ritong third party. Oho! At kasi naman to na ex-lover mo, matagal na kayong hindi nagkita, hindi nag-usap, no? At nag-aaway sila ngayon with the Five of Swords. This is quarrel. This is fight. No, wala naman ditong physicalin, pero verbally, yes. No, vocally sila nag-aaway. I do see na ikaw ang kanilang issue ngayon, no? And nakita ko dito, no, na kahit hindi ikaw ang issue, laging inaangkla or inaangkor sa'yo nung isang person or nung, what's this, nung third party, no, ang situation sa'yo kahit hindi ka naman dapat isali. Dahil case closed na nga ang inyong relationship dati pa at dahil nga yun sa kanya kaya nag-case closed, diba? So, kasi naman itong energy na to, no, this person, ay nakikita natin dito na binibring yung iyo ritong present sa kanilang relationship kaya nagagalit ang iyong ex-person. Pero alam mo kung bakit nagkakaganyan at bakit ikaw ang bukang bibig ng third party? It is because sa lahat rito mga babes, no, ng parang nakakonect ng person mo, okay? Mukhang alam niya na naramdaman niya na sa'yo pinaka parang nagseryoso kahit na parang feeling mo, naku, nagseryoso pa ba sa akin yun miss? Yun yung person ko na yun, no? Yeah, yun yung tingin ng third party, no? Ikaw ang pinaka sineryoso ng person mo. Kaya, kahit naghiwalay na kayo, ikaw yung lagi niyang sinisingit sa topic. Pero dahil din doon, nag-aaway tuloy sila. So, hindi mo yun alam with the moon. Kasi nakita natin dito that this is something here hidden. But whoever these energies are, ikaw ang kanila ritong pinag-aawayan. At mukhang dumadala sa kanilang pag-aaway dito, no? And kahit na parang may energy rito na hindi ang person mo ang nagbo-brought up, no, ng lahat ng mga naging topics dito ng pag-aaway, no, lalo na sa iyong side, no. Ang nangyayari tuloy, kakabalik, kakasingit ng third party sa'yo sa kanila ritong pag-aaway, naaalala or nanunumbalik ka tuloy sa alaala ng person mo. Yan. Naku, dapat matakot ka ng third party, di ba? Kasi may nakikita ko dito with this Seven of Swords energy, no, and the Star energy, nakita ko dito na imbes na mag-heal ang kanila ritong connection, meron ditong umaalis, may nagwo-walk out, bala ka nga dyan, kusapin mo sarili mo, basta ka mag-isa. So whatever the case may be, just take only what resonates, no. Pero ang maganda sa kanila, walang batuhan dito, walang jombagan, no, wala rito kahit na anong
pisikalan, no, na pananakit, na pero masasakit yung mga salitang binibitiwan. Yung nakikita ko rito. No? Kumbaga sa labanan, no, parang ispadahan ng mga masasakit na salita. Ayan. Nakikita natin din na imbes na i-heal ang kanila ritong pag-aaway, may umaalis muna, may nagpapalipas rito ng sama ng loob, no, and whatever the case may be yan. Pero ang nakakaloka, ito na nga Mars. Nakita natin dito na yung person mo na wala pang kaplano-plano dito ng kahit na ano na may kinalaman sa'yo, nagsisimula ka tuloy niyang maisip dahil panay ang kuda, panay ang pagbabalik ng third party sa pangalan mo, sa relationship nila na matagal na nang nakalimutan, 'di ba? At dahil doon, mukhang yung pagiging close o pagiging sarado ng person mo sa iyo no, ay unti-unti ritong nanunumbalik no, magsisimula ka niyang maalala rito no. Eh, kasalanan na rin naman ng third party kasi pinaalala ka ng third party sa kanya. Dapat hindi niya na sinabi yun, di ba? Kasi yung third party dito walang balak hiwalayin ng person mo. Pero ang mangyayari pa dito mukhang iba pa ang magiging twist ng kanilang kapalaran. Dun, 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 dun. Bago natin pag-usapan yung mabutihan na natin everybody. Hi, hello there everyone. My name is Yan. Welcome new subscribers. Ito yung Istam buyers and Puyaters ko. Thank you so much. Kung hindi nyo pa na-subscribe po tayo, no, na other video readings dyan. Pwede niyo pong panoorin yan, no? Lalo na kung tinatawag ko yun ng reading, kahit na matagal na uploaded yan. Kung tinatawag natin siya ninyo, maaaring yan palang ang right time na pakinggan niyo ang mga mensahe dyan. At kung din pala may patayin yung channel ng The High Priestess, click lang link down below para sa more collective readings for all signs. Okay, so at ang gender bias na naka-LGBT, there's also a possibility na mag-exchange ng roles dahil general reading ito. And lahat at the end of the day, lahat ay may free will po na free mong gamitin anytime, anywhere. But dito, nakita ko na kung sino man to, no, na person mo, malinaw na nagloko ito at nasa piling ng third party. Pero nangyayari, nag-aaway silang madalas nito, no, at okay, ikaw ang kanila rito pinagtatalunan at pinag-aawayan. Nakita ko naman na ang person mo ay hindi nagpe-pay attention sa nitong mga nakaraan, no? Pero nung nagsimula silang mag-away, dahil nababanggit ng third party ang pangalan mo, nagsisimula ka na rin tuloy ulit maalala ng person mo. Yun ang pagkakamali ng third party dito. Dahil nakita ko na wala nga plano na makapaghiwalay yung third party kahit na madalas sila nag-aaway ngayon. Pero mukhang, gano'n ang mangyayari rito dahil yung person mo mukhang sa mga darating dito ng mga linggo ay maaaring maangkla ang kanyang pag-iisip patungkol sa iyo or sa iba sa inyo maaaring meron kayong family or mga anak ng person mo na ito. So kung sino man tong ex mo na ito, no, parang alam mo yung nare-route or nare-direct yung kanya ritong pathway sa'yo. Okay? Instead na sa third party na ihila kanilang connection. See, look at diba? How mysterious yung mga galawan ng mga pangyayari right now. Unexplainable. And with this Queen of Swords energy, you are no longer thinking about your person. Kung nasan man siya ngayon palot ng mundo, doon na lang siya. Kung yung energy mo, then ikaw yung napipick up kong energies dito, no? And your person will definitely come behind you. At that. So, baka magulat ka. Or masurpresa na lang na bigla ka nang bisitahin ng person mo rito nang walang pasabi. Okay? O baka bigla na lang siya rito bumalik sa buhay mo nang walang pasabi. Kasi nakita ko rito na may chance at mataas ang possibility bumalik ang person mo sa iyo. At ang nakakaloka, ang nagpa-realize pa mismo sa kanya ay ang tao na ayaw ka sana ritong balikan, no, ng iyong person, no. See? Ego. Kaya dapat, bago magsalita, iniisip muna kung ang sasabihin ay makatutulong ba sa isang person or lalo na sa sarili mo, di ba? Kasi ito nakita ko na parang mas lalong bibigyan lang ng third party ang sarili niya na problema. Yun. So, I do see that your person waiting here na walang pakialam sa'yo, magsisimula magkaroon ulit ng pakialam sa'yo.
At hindi lang yun, sa mga magde-dwell pa sa kanilang emotions and feelings, hindi lang sila magkakaroon ng pakialam sa'yo, kundi maaaring manumbalik din kanilang feelings para sa'yo. Ay, yun lang, diba? So, nakita ko rito na parang, ba't pa nila ako dinadamay, miss yan? Oo nga eh. Dapat nga hindi na kasi ang tagal nyo nang hiwalay nitong tao na to na para sa'yo, kung meron man dito nagawa itong person na 'to at kung ayaw niya ditong makonsensya or wala siyang pakialam din, bahala siya sa buhay ni Miss Yan. Pero yung person mo rito, na totoo ngang wala or naging wala na talaga siyang pakialam sa'yo, eto na, di ba? Biglang eto na siya ngayon na magkakaroon na ulit ng pakialam sa'yo. So, whatever this energy is, I do see na ito yung klase ng energy rito na, okay, nakikita ko no, na may ending sa kanilang relationship dahil ang person mo ang mag-e-end nito. Sabi ko sa iyo. Dapat talaga hindi nagsasalita ng tapos eh. No? Pero ang tanong doon, may babalikan pa nga bang person mo? Kasi nakikita ko ito, mukhang wala na siyang babalikan sa iyo. Bukod sa tinalikuran mo na rin ang iyong pagmamahal para sa kanya, mukhang bumubuo ka na ngayon ng bagong chapter ng buhay mo. Mga plano ka na rin dito na with the hangman na nakikita ko na yun yung sinusubukan mong i-balance or mas binibigyan ng pansin. Okay, maaaring target goals in the future or pwedeng hindi in the future pero maaaring ngayon mo na inaasikaso. And there, no, sorry about that, nagkaroon tayo ng technical issues. Let's go back dito sa ating pinag-uusapan. So, ibig sabihin, mga babes, na meron ka na ritong bagong chapter na ginagawa sa iyong life. I'm also seeing you changing environment. Maaring meron ka ritong opportunities abroad na maaring dun ka magstay na matagal because of your work. Others, maaring dun ka na rin tumira. May mga ganun tayo nakikitang opportunities dito ahead of you guys. And I do pick up na, kung ano man yung mapag-iisipan kayo ritong mga related sa inyo ritong future na ang layo na talaga, no, ng nakikita natin dito na 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 dati maaaring may mga bagay ka na hindi mo kino-consider na ngayon kino-consider mo, no, as something na parang blessing para sa'yo. Like let's say, baka dati ka pa may opportunity sa work abroad pero hindi mo maiwan-iwan itong person mo na ito 'no, kaya itong iyong opportunity yung parang hindi mo tinik, 'yan 'no. So whatever the case may be, just take only what resonates, but now, you are free to go 'no, you are now free to create your own life, yun yung nakikita natin dito. And whoever this energy is, I do see that this person right in here is really the person dito na gusto na na parang, magkaroon ulit 'no, ng isa pa ritong pagkakataon sa inyong dalawa pero hindi na siya magkakaroon nun because I'm seeing that your energy is already nasa phase or stage na hindi na siya welcome sa iyong life, 'yan. Okay, and also nakita rin tayo rito ng energy 'no, that with the hangman hindi na rin kayo parehas rito ng mga goals in life. Kasi yung goals mo rito 'no, ay all about parang, success 'no, kasi yung person mo dito lumalabas na kung ano na lang yung meron diyan, yun na yun 'no. It is not, something here na dapat ay makuntento ka lang lalo na kung, ikaw ito na may mga anak na or may anak na kayo, just take only what resonates. Pero yung iba wala pa naman kayo anak dito but of course gusto mong matupad dito yung mga pangarap mo 'no. Magkaroon dito ng sariling bahay 'no, or magkaroon dito ng maayos na trabaho, na mga ganyan. Magandang kita, negosyo, 'yan 'no. Magkaiba kayo ng pangarap because you are expanding your growth while your person here na I don't know, tamad lang ba talaga siya rito or sadyang wala lang talaga siyang pangarap, ayan. So, parang nagising ka sa katotohanan 'no, na hindi lang pala about love and emotions 'no, yung dapat pairalin when it comes to partnerships, okey dapat parehas rin kayo dito ng goals, may suportahan din dito 'no. So nakikita ko dito that, this is you. Hindi rin naman kasi mga babes 'no, hindi rin naman kasi kayo talaga yung nakikita ko for each other 'no. Meron pa talaga ditong ibang taong nakatakda for you guys 'no, and for your person maaaring nagising siya rito 'no, doon sa katotohanan na kaya siya rito gustong bumalik sa life ninyo kasi oras na rin para ayusin niya yung sarili niyang buhay 'no. Naging catalyst ka rito 'no, para magising siya rito 'no, sa kaniyang
pathway or true pathway, yung dapat niyang daanan. Kasi nakita ko magkaiba kayo ng dadaanan talaga eh, 'no? Iba yung ruta ninyong dalawa. So, I do pick up that this person right in here na learned or will learn his or her lessons. Nagsisimula na nga, 'di ba? With the third party, 'no? At ikaw yung major catalyst dito. Okay? So, initials, we have here capital letter M, T, L, J. Oh, someone's nickname could be LJ. Just take only what resonates. Also have here O, T. I don't know if the next one is 9 or G na maliit. Okay, so just take only what resonates, okay? Ba't ko unang sinabi yung 9? Because mukha siyang 9 for me. Kaya ako na sinabi yung G kasi baka maaaring ito ay small letter G. You just take only what resonates, okay? For last two big letters, we have S, W. So, for small letters naman, na maaaring yun nga, G, okay? So, we also have here O, P, S, Y, double N. Yan na, maaaring may double N. And last but not least, bago ito, letter X. Ooh. So, ito yung mga mensahe na nakuha ko right here, Freya. Ganyan yung Rihanna, Oni for the ghost, and Yana, Duna for the boys. Sarang, I love and light. Tadara! Annyeong!